kailangan na po nilang managot. Kakampihan mo ba yung gumawa ng paglilimas sa kaban ng bayan? Doon ka pa ba sila kakampi? Doon ka ba kakampi? Hindi mo ba kakampihan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mamamayan mo? Hindi ko na po sila papayagan na gagawin ito lagi sa akin na sinisiraan ang aking pangalan, ang aking reputasyon. Kaya nag-decide po ako na mag-file nitong complaint for libel and cyber libel dito sa NBI. I know, tipping point. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Pagkatapos sasabihin ng ombudsman, pagalit pa eh. Kasi yung isa naman, kukwentahin pa niya kung kapani-paniwala. Oo nga. Pwede ho ba? Sobra na. Stop it. Nagsabi nyo, kriminal si Saldico. Nagnakaw si Saldico. Yung DPWH, tama ka, may mga sinusoli ng pera. Eh bakit itong mga ito na nagsasalita na galamay? Yung mga bataan ni Saldico. Sinasabi lang kami, kasama ni Saldico, may mga ID, may mga prueba. Nagsasalita ngayon, may mga picture pa. Na, alam mo, Angelo, yung kwento ko nga, tinanong ko sabi ko, bakit ba may mga picture ng gano'n na bawat delivery? Yung pala, sabi ko, parang bang Grab yan? Yung, sabi, kasi may nagtanong ako, sabi ko, pag delivery pala, pinipicturan. Yun daw, gano'n talaga, parang Grab at saka Lala Move. Naging normal na. Nagpipicturan doon sa delivery, tapos i-post nila. Anyway, itong Thursday, harap ang mga kasundaluhang ito, at hindi ko alam kung ano talaga yung, kasi ang nangyari sa amin, Angelo, parang sinasabi nila, titingnan pa ang pagkatao. We're validating first the identities. Okay. Siyempre, dapat alam natin kung sino-sino itong mga tao to. The 18 Marines was supposed to be for parang political effect. But not all of them are Marines or not all of them are in the active service. And many of them were dishonorably discharged. Alam na namin yun as far as we're concerned now. Na marami ron, discharged, and there's many of them even have had murder cases. Meron bang batas ngayon na kinakailangan suriin mo kung sino yung karapat-dapat na tumestigo? Halimbawa, kahit na the most despicable criminal Yes. Opo. is entitled to due process. Wag mo namang hahatulan. Tumitestigo lang alang-alang sa kanyang kaalaman, personal na kaalaman. Eh, bakit imbes na payagan mo siyang mag-testify, sari-sari ng pangungutya, sari-sari ng pagdidiscredit. Parang nauwi na naman kay Gutesa. I confirm that just minutes ago, ay na-file po namin itong complaint affidavit with the Cybercrime Office of the NBI. Ito pong complaint na ito is violation of Article 353 of the Revised Penal Code in relation to Section 4C, subparagraph 4 of Republic Act number 10175. In other words, a complaint for libel and cyber libel. Ano ba? Bakit kami nagpa-file? Dahil nga po ay sinisiraan po ang ating pangalan, dinibismerge po ang aming reputation, ini-smear po yung aming pangalan sa kasinungalingan na nakasaad doon sa pinagsamang sinumpaang salaysay as executed by the 18 alleged ex-Marines and also kay Attorney Levy Baligot. Ano ho ba't hindi sila tumitigil sa kanira sa akin? Ginawa na po nila yan dati, noong 2016, 2017, nung ako'y nakakulong and the subsequent years. And grabe po yung mga propaganda, yung mga vilification na ginawa sa akin, kasinungalingan na ako daw ay involved allegedly in the illegal drug trades and who believed in prison. Ito na naman, another set of kasinungalingan. Hindi ko na po sila papayagan na gagawin ito lagi sa akin na sinisiraan ang aking pangalan, ang aking reputasyon. Kaya nag-decide po ako na mag-file nitong complaint for libel and cyber libel dito sa NBI. And along with Father Flavio Villanueva, meron din siyang sariling complaint affidavit also for libel and cyber libel. Not again that they will allow these people from besmirching my name, smearing my name. Kailangan na po nilang managot. Resulta na po ng ating Vox Populi sa tanong na, naniniwala ka bang kaduda-duda ang nakapag-deliver ang 18 dating sundalo
nung 800 billion pesos, ang nagsabi ng, opo, kaduda-duda sila. Walang nagsabi. At nagsabing, hindi po sila kaduda-duda. Naniniwala. Naniniwala po kami sa kanila. 100%. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Jen. Naku po, oo. Paano mo ngayong babanggain yung ganyan? Sana man lang mayroong nagsabi mo na kahit 1% o 2%. Oho. Bakit naman nagkaisa naman yung mga opisyalis ng ating pamahalaan na may kakayahan sana na sila yung mang-usig Opo. Ang importante rito ay magawa mo yung hinahanap ng mga tao Yan, oho. Hindi mo ba pagtatanggol ang karapatan ng mga tao? Saan ka ba kakampi? Di ba? Kakampihan mo ba yung gumawa ng paglilimas sa kaban ng bayan? Doon ka ba sila kakampi? Doon ka ba kakampi? Hindi mo ba kakampihan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mamamayan mo ngayon? Oo nga. Baka sakaling dito makahanap man lang sila ng konting liwanag. Opo. Pagkatapos sasabihin ng ombudsman, pagalit pa Kasi yung isa naman, kukwentahin pa niya kung kapanipaniwala. Oo nga. Paano mo kukwentahin ang paniniwala, Jen? Oho. Ha? Gagamit ka pa ng statistical model Mahirap Alam mo, i-quantify yan, Sen. Sabi nga nila, oh. kahit nagamitan mo ng differential calculus yan, mahirapan ka. Oho. Kahit po coordinates, hindi kaya yun, Sen. Ha? Kahit coordinates. So, nakita mo naman sa coordinates pala, Nagkagulo. Windaw. Siguro ay ito ang gustong wag nang mapag-usapan, Jen. Oo. At pilit na makalimutan sana ng mga mamamayan. Pero hindi po, dahil ito ay isa sa importanteng dapat natin laging binabalik-balikan. Aba, ano ba yan? Ang tinutukoy ko ay ito pong testimonya, sinumpaang salaysay ng 18 mga dating sundalo. Oh, oo. Alam niyo po ba, Sen, na ang reaksyon dito ni Ombudsman Crispin Remulla, bagamat nung isang araw, ang sabi niya ay, totoo yan. Yung testimonya nila na nag-meeting kami sa bahay ko. Yung bahagi Nung ng Secretary Paco ng DOJ, Yes. ando si Trillanes, General Torre, dalawang ICC investigator. Totoo po yan Pero ngayon, ang kanyang sinasabi, nako, yan ay pakana lang para mag-rebelde ang mga sundalo laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos na magpatunay siya mismo na doon sa isang bahagi ng kanilang pagpapahayag, totoo pala. Totoo pala, oo. Gusto nyo, pakinggan muna natin para eksakto. Ano ba sinabi ni Ombudsman Remulla tungkol dyan? Ito po. Ano, tipping point. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun creating a tipping point. Ayan, Sen, no? Parang Ba't parang galit? Baka ano po, ginalit nung nagtatanong. Ambush interview ata yun. Hindi ka pwedeng magalit sa... Ano ba yung tinanong sa kanya? Hindi man natin kasi narinig. Kaya tanong yata kung anong masasabi niyo dun sa... Anong motibo nila? Yung sagot niya talagang Opo. They are trying to create a political tipping point daw, Sen. Alam na natin yon, di ba? They want a branch of the service to rise up in arms. Yun lang naman yun. Oh, tapos galit ang talagang parang gustong manuntok ni Secretary Boying. Galit, oh. Eto pa, Akala ko pa naman si John Vic lang ang nanununtok. Hindi, pati... ano pa sabi? dagdagan pa natin. Oo. Ang sabi niya, 6 daw sa 18 na dating sundalo ay napag-alaman niya na naharap sa kasong murder. Ba? Oh. Nakapagtataka, bakit hindi naman nakakulong kung may kasong murder? 6 diba? out of 18. Oo, 6 out of 18. Oho. Ito ang sabi niya, not all of them are in active service. Mga ano na nga yung Lahat na, retired na yata, oo. Iba, wala na. And many of them were discharged. Alam namin yun, as far as we are concerned, we know that as far as we are concerned, some of them, 6 of them have murder cases. Teka muna, bakit gano'n ang naging patakaran? Meron bang batas ngayon
na kinakailangan suriin mo kung sino yung karapat-dapat na tumestigo. Halimbawa, kinakailangan salain mo muna sila. May checklist muna eh. Para may betting process din, no? Parang Oo. ganun, oh. Halimbawa, may criteria eh. Opo, check. Halimbawa, Tapos 10 yun. X, oh, Oo. Kinakailangan mabuting mamamayan. Walang kaso, mga ganun Ha? ata, oh. walang batik. Yan, oh. Ha? Walang kapintasan. Ano ba yung napasulat? Oo. Walang kapintasan. Oo. Walang Ano ba yung nakasulat? Nakalimutan nyo na eh. Nakalimutan. Hindi dalawang dila. Mga ganun. Di ba? Hindi ba ibigay sa Pagkatapos, mahalay na pakinabang? Yan, Oo. oh. Ibig sabihin, may checklist ka, chinecheck Opo, mo. opo. Kapag ka yung checklist na yon na kumpleto, Pwede. Pwede tumestigo. Hindi ba ganun? Wala ba sa panuntunan Wala niya? ba sa criteria ng mga ano yan? Magsasagawa ng pagbubulgar, sir? pupunta ka sa court proceedings. Aha. May kalayaan silang, doon pa lang sa pre-trial, ipipresenta ko po si Jenso Barjaga. Aha. Ano ang testimony ni Jenso Barjaga? Opo. Ano ang offer of testimony? Yan, may binubulgar po siya. Si mga ganyan, oh. Jenso Barjaga po ay tetestigo sa ganito pong mga aspeto Ayun. sa pinag-uusapan Kaso. po nating kaso. Pagkatapos po ni Jenso Barjaga, isunod ko po si Nelson Lubao. Ayan, O ano naman ang tetestiguhin niya? Si ano naman, si Nelson, ay kukwento po niya at i-identify niya po yung lahat ng mga dokumento Ayan. na kanyang sinasabi sa bahagi po ng complaint. Okay. So, merong Oo. pagka, alam mo, nakita. Nakakita ng judge. Hindi ko gusto yung itsura ng dalawang yan. Kung tatanggapin yan. Pwede ba But yun? teka, Magagalit si Jenso Barjaga nito, tsaka ikaw. Akala mo, bakit sa itsura mo tinitingnan? Bakit? Ibig mo sabihin, pangit tong dalawang ito? hindi natanggap-tanggap ang statement namin. Oo, hindi ron. At saka ang alam ko, Sen, yung para i-discredit mo ang witness, dapat ikaw yung abogado ng depensa, di ba? Hindi pa nga nagsisimula eh. Doon mo na ipakita kung pero payagan mo siyang tumestigo. Sa proper hearing Doon siguro. mo siya halimbawa, doon mo siya gisain kung anong gusto mo doon mo siya impeach, gano'n, ano? Yun. Pero kung hindi pa nga siya tumitestigo, binabalatan mo na. O hindi ba niya alam yung mga ibang pagdidesisyon ng Korte Suprema kahit na the most despicable criminal Yes, opo. is entitled to due process. Wag mo namang hatulan. Tumitestigo lang alang-alang sa kanyang kaalaman, personal na kaalaman. Bakit imbes na payagan mo siyang mag-testify, sari-sari ng pangungutya, sari-sari ng pagdidiscredit. Parang nauwi na naman kay Gutesa. Oh, ayan ha. At least sa Zoom kita nakita, di ba? Hindi totoong nagtatago. Ang agaw naman pala, sabi, maaga po talaga si Boss Angelo, sabi ko, naintindihan ko. Konti na lang ang tulog ng ating minamahal na Boss Angelo. Hindi, maaga ako natutulog. Anyway, Kung Mike. So ayan ha, kita ho ninyo. So hindi nagtatago. What about yung 18 Marines na kasama ninyo nung nakaraan? Well, Angelo sa ngayon, hindi naman sa nagtatago sila kung hindi nag-iingat lamang dahil nga doon sa nangyari nitong huli na nagkaroon kami dyan ng parang nagkaroon ng press conference, nagkaroon ng vloggers conference and with the mainstream media. Talagang parang lantaran na nagpapakita, nakapaikot, hindi ko nga napansin eh. Sila yung nakapansin dito. Pagkatapos nung kami lumabas na, kita ko may mga nakaradyo doon mismo, sa harap. Sa area. Sa kabilang kalye, meron din mga nakatayo doon. Ayun na, sabi ko nga talagang alam nila yung mga, kumbaga alam ng mga taong to kung yung siyempre may mga training din sila, yun talaga yung kanilang trabaho. Okay. Ang sinasabi, meron daw dun sa, kaya daw justified yung pagtatago, meron daw 4 dun sa mga lumantad, may kasong murder? Alam mo,
Angelo, kung may kasong murder yung mga yun, hindi pwedeng nasa labas yun. Oo nga eh. Hindi pwedeng nakakawala. Oo. Ang kalimitan pala lang kaso ng mga sundalo doon sa akin na pagkaalaman, pagka pala yung 3 araw, tapos hindi ka na nakapasok ng ika-4 na araw o ika-5 araw, awol ka na. Ah. Yun, may problema. Basta ka na, pagka pala yung nasa ospital yung pamilya mo, o na-delay yung transportasyon mo, kunyari ikaw yung nagbabarko o nag-aeroplano na-delay, awol ka na. Yan yung mga problema nila sa kasundaluhan eh. Hindi lang naman dito sa Marines, kundi sa pangkalahatan lahat ng mga sundalo natin. Oo. So, kaya nga, ang sinasabi kasi ni Ombudsman Boying Rimulya, sabi niya, hindi, 4 dun sa may kasong murder eh. Kung kasong murder, unbailable yun eh. Bakit malayang nakakagala, di ba? Kaya sabi nga, kaya nga biglang nawala eh. Biglang nagtago na eh. Hindi naman. Sinasabi nga sinisiguro lang nila yung kanilang security. May sabi na kami sa Angelo, sa NBI. March 12. Oo. March 12, na kasama yung 18, pinatawag nila, kasama ko, pati nga si Julie, yung aking asawa, pinatawag din doon sa sampina nila. Ng NBI? Bakit? Ano kinalaman ni Judy? Ng NBI. Hindi ko alam eh. Palagay ko doon sa, di ba binabanggit na ginamit daw yung kotse. Nagtataka nga ako, bakit pati siya sinama. Alam naman nila na conjugal yung mga ganun eh. At hindi naman nila kailangang isama na. Pero sige, andyan na yan, talagang pinatawag nila, baka gusto nilang paglilinaw. Pati yung 18, kanilang pinatawag din. Okay, siguro just to give insight doon sa ating ano bang role mo dito? Bakit ikaw yung lumalanta dito? Nauna, naintindihan natin si Attorney Baligo dahil abogado siya nung mga kawal, anong mga ex-Marines. But this time, ikaw na. Bakit napunta sa'yo? Yes, Boss Angelo, nangyari dyan, nalire-recall niyo yung kay Gutesa. Yun ang naging trigger ng lahat ng ito eh. Nagsalita si Sergeant Gutesa at matapos siya magsalita, nagkaroon nga nung unang protection eh. Kasama niya yung kanyang mga ex-Marines. Pagkatapos later on, pinaalis ng mga active. Sabi na hindi, kami na mag-ano dito. Tapos naging parang, binabanggit ko na nga, illegal detention. Nagkaroon sila ng affidavit, pinarikant na nila yung sinabi ni Sergeant Gutesa na hindi na totoo yung mga binanggit niya sa Senado. Tapos parang nangyari pa, tinuturo ako at saka si Senador Marcoleta na nangako daw na magbabayad. Sasabihin niya yung mga sinabi niya. So nung nakita ko to, at nagulat din pala ako, Angelo, anyway, hindi ko alam yung naging proseso. Alam ko lang may pakipag-usap sa kanila at nagkakaroon sila ng mga, siguro nung timbangan ko, ano yung mga sasabihin nila, kailan sila lalabas, lahat. Hindi ako na-involved sa prosesong yan. Nung eventually, nalaman ko na nga, nalalabas na sila, doon ako naging involved. Hindi na doon sa mismong sasabihin kasi by that time, meron na silang nakasulat, meron nang napirmahan. Hindi pa na notaryo. Nung panahon na nakita ko, yun, sinabi ko, tutulong ako. Tutulong ako at alalay ako dahil ayoko mangyari yung nangyari sa kanila, yung nangyari kay Sergeant Gutesa. Kasi ang nangyari kay Sergeant Gutesa, at meron akong preba dito, Angelo, sa darating na panahon, talagang tinakot yung pamilya eh. Natakot yung asawa, tinatakot yung mga anak, ginugulo. So, napuwersa dun sa ganung pagpirma ng recantation o pagpirma ng pagpapawalang, yung pagbabago ng kanyang statement dun sa Senado. So sabi ko, hindi naman yata to, hindi naman dapat mangyari to dito sa mga sundalo na lalabas yung 18. Kaya nung mag-press con sila, yun, nakalalay na talaga. Okay. Wala namang bago daw sa sinabi nila dahil nauna nang binanggit ni Saldico yung kanilang mga sinabi kung saan mga diniliber, di ba? Ibig sabihin, parang pinatutuhanan lang nila yung sinabi ni Saldico. Kaya nagugulat din tayo na parang bang napakalaking issue na nagsasabi na hindi, mga sinungaling yan lumalantad. Hindi. Nauna nang nagsabi. May nawala naman pera talaga. Di ba? May mga nagsauli na nga ng mga taga-DPWH. Ibig sabihin, nandun yung katotohanan ng storya. So, siguro magkakaliwanagan yan pagka humarap nga kayo sa NBI. Last question. Meron daw 100 pa
nalilitaw. Sabi ng NBI. Yes. Well, una, Angelo, gusto kong idugtong yung binanggit mo. No? Talagang, hindi ko nga, parang ako, nagsabi nyo, kriminal si Saldico. Nagnakaw si Saldico. Yung DPWH, tama ka, may mga sinusoli ng pera. Eh bakit itong mga ito na nagsasalita na galamay yung mga bataan ni Saldico? Sinasabi lang kami, kasama ni Saldico, may mga ID, may mga prueba. Nagsasalita ngayon, may mga picture pa. Na, alam mo, Angelo, yung kwento ko nga, tinanong ko sabi ko, bakit bang may mga picture ng gano'n na bawat delivery? Yung pala, sabi ko, parang bang Grab yan? Sabi, kasi may nagtanong ko sabi ko, pag delivery pala, pinipicturan. Yun daw, gano'n talaga, parang Grab at saka Lala Move. Naging normal na. Nagpipicturan doon sa delivery, tapos ipopost nila. Anyway, itong Thursday, harap ang mga kasundaluhang ito, at hindi ko alam kung ano talaga yung... Kasi ang nangyari sa amin, Angelo, parang sinasabi nila, titingnan pa ang pagkatao ng mga sundalo. Titingnan yung mga background nila. Kasi nga daw, parang ang nangyayari nga, yung binabanggit mo na may murder case, hindi credible, na nakakagulat, no? Imbis na imbestigahan yung kaso na binabanggit nila, imbis na imbestigahan yung perang sinasabing dinideliver, ang nangyari, sila ngayon ang naimbestigahan. At tapos yung mga intelligence, gumagamit siya ng pera, ng resources, imbis na tingnan kung ano ba talaga yung mga dates na sasabihin nila, kunyari, ito yung nag-deliver kami, ito yung mga isyong yan. Imbis na yun ang imbestigahan nila, yung perang nawawala o dinideliver sa mga taong to, yung sinasabing korupsyon, at kung sino pinag-deliveran, ang nangyari, sila pa rin ang iniimbestigahan. Okay. Na nakakagulat, nakakalungkot. Balikan ko yun. May 100 pa nga daw bang lalabas. Galing sa NBI yun eh. Ayun na nga. Ako yung nagpapasalamat na si Attorney Matibag na rin nagsabi na may lalabas. Hindi ko nga alam na gano'ng karami. Ang alam ko lang may lalabas. Na ngayon, kung may daan pa yan, napakaganda. Oo. Kasi daw, ito isang parang grand plan for a destabilization. Mga retired na ito. Ako, palagay ko, hindi ko naman kailangang i-destabilize ang gobyerno eh. Siya na nagdi-destabilize ng sarili niya eh. Hindi, tsaka sabi Diba? ko, kung puro retired Marines, mga dating sundalo, hindi naman ito mga koronel para makapag-stage ng coup, di ba? Anyway, Sinasabi nila, nakawan. Bakit di pa sabi ng Pangulo? Dapat makita natin talaga. Sabi niya, mahiya naman kayo. Kailangan maimbestigahan, malaman ang katotohanan. Ngayon may nagsasalita, destabilization naman. Ang hirap naman ng kalagayan ng mga tao. Ngayon, parang nag-iisip siguro yung iba na kapag nagsalita kami dyan, baka kami pa makulong dito sa sitwasyong to.